Let's shout a praise to God. Hallelujah to you, Lord. We glorify you this morning. Let's shout hallelujah. Hallelujah to our Lord. We praise you, Lord, this morning. Giving you thanks for all you've done to us, Lord. We glorify your name. We praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is.
breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that He's done for us. Kaya He is worthy. Let's sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Good morning po. Sa magandang umaga mga kapatid.
Pakibati na rin po yung inyo pong mga katabi ng maganda ka pa sa umaga. Merong umiiling, parang ayaw tanggapin, ano? Good morning po. Nagpapatuloy po tayo sa atin pong topic patungkol po kay Joshua. Ano po? At nakita po natin ito pong mga nakaraan kung paano po ay ginamit po ng Panginoon si Joshua sa kanya pong kapanahunan. Pero this morning, we will talk about Caleb. Nakalagay po sa atin pong topic ngayon ay how to drive at 85. Tama ba yun? How to drive, magmaneho. Hindi ko pa alam kung nakita na ako na nagmamaneho at 85. Ano? Pero hindi ko alam kung makakapagmaneho pa ako at 85. Pero tignan po natin. Pero sa ngayon, how to drive. Paano ba magpapatuloy o magsisikap at 85? Alam po, isa po itong napakahirap na tanong kasi we're talking about Caleb, but si Caleb is different from our, yung bang situation ngayon. You'll remember the story how Moses had sent 12 spies doon po sa Kadesh Barnea para i-conquer po nila yung background po nito. And then 40 days po inabot yung kanilang pag-espiya. 40 araw po yun. And when they came back, 10 espiya nagsabi negative. At 2 po nagsabi na positive. Ayos na ayos. Sabi niya ganon. Marami siyang honey and milk, sabi pong ganon nung 2. Now, sa totoo lang po, pareho namang lupain yung kanila pong inispiya. Ito pong 12 ito. Pero iba lang po naging reaction ng 10 spies kaysa doon sa reaction po ni Joshua at ni Caleb. But as you remember, nanalo yung 10 with a negative report. Hindi nagpatuloy ang Israel para sakupin ang Canaan. Nakaka-discourage po siguro kung bahagi ka dito and you're one of those na nagsabi na positive. At may kita mo that these people, para bang they go against yung utos ni Lord sa kanila, bumaling against kay Moses at sa Diyos. Pero alam po natin yung nangyari. God judged the rebellious people, the rebellious majority, at sa pamagitan ng kanilang paikot, at sa pamagitan noon ay nagpaikot-ikot po sila sa wilderness, nangamatay at hindi na po nakapasok sa lupang pangako. Maliban kanila Caleb at Joshua. And at that time, backward lang po, 40 years ago, sabi ng Diyos kay Caleb, since my servant Caleb has a different spirit and has remained loyal to me, I will bring him into the land where he has gone, and his descendants will inherit it. Doon po sa Numbers chapter 14. Ito po yung time na si Caleb po at saka si Joshua, sabi lang ganun, lusubin na natin. Pero sabi ng 10, hindi na. At dito yung time na ito, sinabi ni Lord kay Caleb, sabi niya gano'n, Caleb, huwag ka mag-alala. Dahil tapat ka, since my servant Caleb has a different spirit and has remained loyal to me, I will bring you back into that land where you have gone, and your descendant will inherit it. Pinangako ni Lord yun sa kanya. Kasi gusto niya yung land gusto niya yung lugar. Kaya lang, majority wins. Meron po isang pagtuturo sa atin dito na hindi laging yung majority tama. It should be the leaders, yung mga tao na siya nakakita ng tunay na kalooban ng Diyos, yun pong maaaring sundin. Now, moving forward to our text in Joshua. In Joshua chapter 14. Now, we come now doon sa principles concerning how to thrive at 85. Paano ba magsusumikap? Tama ba yung Tagalog ng thrive ay pagsusumikap? O mahigit pa roon? Siguro, mas matinding pagsisikap sa kanyang pagkakaedad. Una-una po, let's remember this. Those who thrive, remember God's faithfulness. Una-una po yung katapatan ng Panginoon. Sa Joshua chapter 14 verse 10, ito po sinabi, and now, behold, the Lord has kept me alive. Just as He said, these 45 years since the time that the Lord spoke this word to Moses, while Israel walked in the wilderness. And now,
Behold, I am this day 85 years old. Makalipas po ang 45 years mula sa spying episode sa buhay ng Israel, si Moses po ay pumanaw na. Si Joshua na ang kanilang leader at si Caleb naman ay 85 years old na. And at this time, si Caleb pong spokesman ng yung pong malaking grupo mula sa lahi ni Huda. Si Joshua po ay mula po sa lahi ni Huda at ito po ay may malaking grupo siya. And sabi po gano'n, lumapit sila kay Joshua, si Caleb po ang sinasabi ko. At lumapit sila kay Joshua sa Gilgal, at then sabi lang gano'n, then the people of Judah came to Joshua at Gilgal. Nilapitan ng mga tauhan ni Caleb si Joshua para makipag-usap sa kanya doon sa Gilgal. Alam niyo po, itong Gilgal, napaka-importante ng part na ito when we talk about God's faithfulness. Ito pong Gilgal na nasa border ng Jericho ay naging operational center ng Israel since that time, na nakatawid sila ng Jordan River. Pagkatapos ng tumawid ng ilog, Jordan, ito po yung nagpapaalala sa kanila sa milagro na ginawa ng Diyos noong tumigil yung daloy ng tubig upang makatawid ang mahigit na 2 milyong Israelita. Para i-celebrate po nila yung event na yon, ang ginawa po, inutusan po ng Diyos, si Joshua at sabing ganon, sabihan mo yung 12 tribes. Kumuha ka ng mga lalaki doon sa 12 tribes at sabing ganon, kumuha sila ng bato mula doon sa ilog, Jordan. Yung pong ilog Jordan, hindi pa po dumadaloy pa ang tubig, tuyo pa. At habang tuyo pa, sabi nga na, kumuha kayo ng bato mula doon sa ilog Jordan. So kumuha sila doon, dinala nila doon sa Gilgal. Bawat isa, 12 tribes, 12 tao, nagbuhat po ng bato hanggang doon sa Gilgal. At ito po yung nagpapaalala sa kanila na milagro ng ginawa ng Diyos. At para i-celebrate yun, ito po yung 12 memorial stones galing sa mismong ilog Jordan. And the 12 stones of remembrance are to be a memorial in remembrance of God's divine provision of bringing Israel into the promised land. Yan po yung 12 stones of remembrance para i-celebrate nila what God has done. Ito ay naging special na lugar sa kasaysayan ng Israel. This is very special. Isang lugar upang magpasalamat sa Diyos, upang alalahanin ang pagkilos ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag sila ay na-discourage, kapag sila ay po nakikipaglaban, kapag sila po ay nag-move forward para angkinin yung lupang pangako. Ito po yung kanila pong laging tinitignan. Yung Gilgal na yon. This is where the Lord works mysteriously. Kung mayroon lang pong Bethel, si Abraham, yun po yung first time na nag-offer si Abraham ng altar, gumawa ng altar sa Panginoon. Meron din po namang Mount Carmel, si Elijah. At meron din pong Shiloh, si Propeta Samuel. Para naman kay Joshua, Gilgal. Yun naman ang kanya. Ito po yung mga turning points where powerful experiences with God took place. Kung saan yung mga importanteng decision ay ginawa na makaka-apekto ng kanilang kinabukasan. Mga kapatid, kailangan po natin ng landmarks. Kailangan natin yung mga memorial events na yon where God works in us ng kakaiba. Landmark. Hindi po yung landmark na shopping center. Alam ko marami sa iba doon, puro landmark. Maganda roon. Pero isang klase ng landmark, memorial places or events, isang pagpapaalala para hindi natin makalimutan ang ginawa ng Diyos para sa atin noong nakaraan. At kung ano pang gagawin niya sa atin para sa hinaharap. What are your landmarks about God's faithfulness? Kailan kayo kinatagpo ng Panginoon? Kailan ba kayo nagkaroon nung sinabi natin na, nung time na ito talagang down na down ako sa aking buhay. Pero, dumating si Lord. Tinatagpo niya ako. We must not forget that landmark. Ito po yung katotohanan na ang Diyos ay buhay, and any decisions that we are doing in the past because of that landmark determines our future.
Siya magsasabi sa atin ng atin pong future. At mga kapatid, lahat po tayo ay may landmark of God's faithfulness. Alam niyo po ba, ang mga landmarks nito, it reminds of God's faithfulness in the past. Actually, ang landmark po ni Caleb ay hindi nagsimula doon sa pagtawid nila sa Ilog Jordan. Ang landmark ni Caleb ay yung when he began to trust God nung nag-spy sila sa Kadesh Barnea. Doon ang landmark niya. Doon yung sinabi ni Moses sa kanya, ito sinasabi sa ni Lord, dahil faithful ka, ito ang gusto niyang gawin sa iyo. Para sa iyo yung lupang yan. Sabi nga sa kanya. At hindi niya nakalimutan yon. Yung kanya pong faithfulness ay nasukli ang kagad na isang pangako na gagawin ng Diyos yung bagay na yon because of His faithfulness. At yun po yung kanyang landmark. At sabi ko gano'n, since my servant Caleb has a different spirit as remained loyal to me, I will bring him into the land where he has gone. Kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok sa iyong buhay at ministeryo, balikan mo kung paano ka ginabayan ng Diyos hanggang sa ngayon sa iyong buhay Kristiyano. Kapag kayo po ay nasa panahon ngayon ng pagsubok, may mga bagay na inakala ninyong hindi na siguro may aayos pa to. Tandaan po natin, mayroon po tayong landmark na binabalikan, sabi, hindi. Ang Diyos na pinaglingkuran ko noon, yun din ang Diyos na gagawa ngayon. Sa sarili natin kalakasan, minsan makakalimutan natin yung mga landmark na yon. Nakalimutan natin. Kailangan balikan natin yung kung paano tayo ginabayan ng Diyos, kung paano siya nag-provide, nag-ingat sa atin. At yung mga alaala na yon ang magbibigay sa atin ng kalakasan sa mga oras na dumadaan ka sa pagsubok at kahinaan. Kung mayroon man pong pagsubok, huwag natin babaliwalain yung nakaraan natin sa Panginoon. I invite you not to lose hope, but instead to use God's track record of faithfulness as your strength. Meron po siyang record of faithfulness sa bawat sa atin. May mga katangian ng Diyos na patuloy niyang pinapakita sa iyo na kumakatawan sa kanyang katapatan. God is a consistent provider, encourager, comforter. Siya po yung ating consistent source of strength and supporter. Kahit ano pong nararamdaman mo, ano man ang sitwasyon mo, reflect on how God has been faithful to you. Unang-una po yon, para po tayo po ay makapagpatuloy sa ating pagsisikap. Let us not remember yung mga bad situations na nangyari sa atin. Let us remember how God came on that bad situation. Paano siya nangusap, paano siya gumawa sa atin. Ikalawa po, those who thrive claims God's promises. Andito po si Caleb sa mga taon na kanyang buhay na humiling na tuparin ni Joshua ang pangako ng Panginoon. Lumapit sila kay Joshua. Sabi niya ganoon, so now, give me this hill country of which the Lord spoke on that day. For you heard on that day how the Anakim were there with great fortified cities. It may be that the Lord will be with me, and I shall drive them out, just as the Lord said. Pansinin po natin yung pananaw ni Caleb. Bukod po doon sa kanya pong katapatan sa Diyos, meron siyang positive na attitude about the future. Tayo po ba, kapag tayo po 85, may positive pa tayong attitude about the future? Anong future meron na 85 years old? Ha? Sino po ba dito ang 85 na pataas? Meron. Ayan, si Nani Soli, si Mami Con, mother po ni Malu. Yan po, mother po ni Malu. 89 na po kayo, no? 89 na. Mami Con, ilang pong taon? 87. Oh, imagine. O, sino pa lalaban? At Tatay Efren. Tatay Fred. No, ang bilis. 91. Umaakyat pa ng hagdanan.
Tingnan niyo po, no? Ang totoo po, sabi po ganon ni Caleb, bigay mo sa akin yung give me that mountain. At sabi niya po ganon, pansinin po natin sinabi niya, give me this hill country. The Lord promised me that day. Ipinaalala niya kay Joshua na ang narinig niya tungkol sa mga higanting Anakim at sa matibay na lungsod ay totoo pa rin. Sabi niya, alam ko, I know that there are the giants, the Anakims, and that is a fortified city. Matatag na lugar yan. Pero sabi niya ganon, ngunit gayon din ang pangako ng Diyos. At sa tulong ng Panginoon, itataboy ko sila tulad ng ipinangako ng Panginoon. Itataboy ko sila tulad ng ipinangako ng Panginoon. Imagine at 85, yun ang sasabihin mo na, binigay sa akin, Lord, yan. Pinangako niya sa akin yan 45 years ago. Yan ang sabi niya sa akin, bibigay niya sa akin lupang yan. So kukunin ko yan. At sabi niya, totoong malalakas yung mga Anakim dyan. Pero sabi niya gano'n, bibigay ni Lord sa akin yan. Mga kapatid, valid pa rin po ang pangako ng Diyos kahit na napakaraming taon na ang lumipas. Valid pa rin. In faith, handa pa rin si Caleb na sumalakay sa mga higanting Anakim doon sa bundok. Kahit 45 years nang lumipas, nakahanda pa rin siya at hindi siya pinanghinaan ng loob. Alam niyang sa tulong ng Panginoon, matatalo niya at mapapasa kanya ang lupain na matagal nang pinangako ng Diyos para sa kanyang piniling bayan. Nothing has dampened his spirit or faith. Wala po na nagpahina ng kanyang spirito or kanyang pananampalataya. Wala po. Nothing has dampened. At ang kanyang positibong pananaw sa buhay at ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon na natiling matatag. Sometimes we think that God has forgotten us. Or that God is slow in answering our prayers. Ang bagal naman ni Lord sumagot sa panalangin. Sometimes we get discouraged. Pero hindi po si Caleb. Kahit 85 years old na siya, maraming naranasang hirap at ikapanghihina ng kanyang loob. Positibo pa rin siya na matatanggap ang pangako ng Diyos. At dahil mayroon siyang positibong attitude sa pinangako ng Diyos sa kanya, walang anumang palatandaan ng sama ng loob. Hindi po sama ng loob niya. Hindi siya, kahit na naghintay siya ng matagal, walang ebidensya ng rebellion o galit. Walang ebidensya. Walang salita na, where were you, God, when I needed you? Nasaan ka, O Diyos, nung kailangan kita? Wala yung tanong na, totoo ka ba, O Diyos? Ang Diyos ba ay tunay? At 85. Wala pong ganoon. Alam mo po yung attitude ni Caleb? Just a quiet acceptance and submission to the sovereign will of God. Tahimik lang siya. Tahimik lang. May paghamon po ito sa atin. Habang tumatanda tayo, mayroon ba tayong ganitong positibong pananaw sa ating hinaharap? Mayroon ba tayong matibay na tiwala sa Diyos na tutuparin ang kanyang salita? Kahit na maghintay pa ng 45 years sa kanyang pangako. Gawin na lang natin 30 years. Are you willing to wait? Gawin na lang natin 20 years. Are we willing to wait? Ito po ay isang napakagandang halimbawa ng matatag na pananampalataya na makikita natin kay Caleb. May positibong pananaw sa gitna ng lahat niyang pinagdaanan. Mga kapatid, are we still positive? Tinatanong ko po yung mga 50 years old pataas. Positibo pa rin ba tayo na may gagawin pa si Lord? Ito din po ay paalala sa atin na tapat na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako.
Kahit na lumipas pang ilang taon. Isa pong katotohanan na ang Diyos ay hindi kinakailangan kumilos kaagad sa paraang gusto natin. Ang Diyos kikilos sa paraang gusto niya. Pero hindi doon sa paraang gusto natin. God always keep His word. Siya po yun. In His sovereign purposes, God always keep His word. Completing what He began. Kukompletohin niya ang kanyang sinimulan. I hope my attitude to life will be like that of Caleb's age. As I age, ano po. Iba siguro sa atin ay malapit na sa edad ni Caleb, katulad nga ng mga kapatid natin ngayon. I hope yung ating pananaw sa buhay ay gayon din po. At ito pong ating pong pinag-aaralan, hindi po ito basta lang case of physical strength. Although undoubtedly, Caleb had that. But this is a case of spiritual strength. Ito po kay kaso ng spiritual strength. The spiritual strength to take one more mountain. And Caleb's attitude was so positive, so confident about the future dahil saan? Sa relasyon niya sa Diyos. Lubos siyang nagtitiwala sa presensya ng Panginoon, lubos siyang umaasa sa kapangyarihan ng Diyos, at lubos siyang niniwala sa pangako ng Diyos. It is because of his personal relationship with God. Kaya minsan naman po talaga ang buhay natin nagkakawindang-windang. Lalo na pagka nagkakaedad tayo. Nakakalimutan kasi natin yung ating personal relationship with God. We become familiar sa ating pong pananampalataya. We become familiar with God. Para po bang, tumanda na ako ng ganito, okay na ito sa akin. Alam naman ni Lord yon. Pero hindi po si Caleb. Para po sa kanya, yung pong kanyang attitude ay katulad po ng sinabi noon ni Pablo na, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I have fought a good fight. Marami sa atin, we fought the good fight. Marami sa atin, we finished the race. But can we still say, I have kept the faith? Can I still keep that faith sa aking buhay? Maaring wala tayong physical na lakas katulad ni Caleb, pero maaring natin taglayin ang kanyang positive and confident attitude. Positive about what God can do. Determined to finish strong in the strength that God supplies. Hindi nag-alinlangan sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Meron lamang po akong ilalagay na 3 positive attitude. Doon po sa mga nagkakaedad na. Ano po? Una po, 3 positive attitude that we can develop as we grow older. Una, grow older gradually. Dahan-dahan lang ang pagtanda, mga kapatid. Alam niyo po ba nakakabilis ng pagtanda? Ano? Stress. Stress. Tignan niyo ako, mukha ba akong 50? Sabi ni Beth sa akin, bakit ka pa ba nagpaitim ng balbas? Sabi ko, kasi magsasalita ako tungkol sa 85 eh. Baka mahalata. Huwag mo muna tanong yun. Ang pagtanda po, gagawin ko. Pagkatapos ko magdilig, pupunta na kagad ako dun sa gripo para isara. Yun ang gagawin ko. Sasara ko na kagad siya. Bago pa ako gumawa na iba pang gusto kong gawin. Kasi siyempre, pag nasa baba ka, nag-ayos ka na, lalagay mo yung hose doon. Tapos napabayaan mo na, nagtanggal-tanggal ka, naglinis ka na ng ganito. Naiwanan mo na. Mga kapatid, kailangan natin rin maging mindful for us to grow gently. Let us be mindful. Mahal kong katulad kong tumatanda, don't be so hard on yourself. Don't be so hard on yourself. Give yourself some grace. Kung nagbibigay tayo ng grace sa iba, give yourself more grace. Yun pong mga negatibong pananaw sa ating sarili at pag-iisip ang lalo nagpapalala ng ating pagtanda. Unless we learn to eliminate or manage them sa tulong ng Panginoon. Gusto ko po sabihin sa inyo ito.
The Lord loves His children at every stage and season of life. Mahal tayo ni Lord. Mahal tayo ni Lord. He says, "Come unto me and I will give you rest." Hindi po ito rest in peace. Rest lang talaga para tayo makapag-isip, makapagtrabaho ng maayos. A rest. Naintindihan niya kapag tayo nagkakamali at nabibigo. At gusto niya na maging mahinahon tayo sa ating mga sarili sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. Maging mahinahon tayo sa lahat, wag lang sa kasalanan. Ang kasalanan, talaga pong dinudurugan at inaalis sa atin. 3 bagay po yon. Grow older gradually, grow older gracefully, and grow older gently. Marami pa sana akong babangkitin, pero yan na lang po muna ng 3 yan. Alam po natin dito po sa church, marami pa rin pong dumadalo sa pagsamba sa gitna ng kanilang physical na kalagayan. May mga edad na, may mga sakit, na matagal nang iniinda at dinadalangin. Mahihina na rin at halos hindi na po makaakyat sa hagdanan. Yung iba pong mga kapatid naroon sa baba, nanonood sa monitor. Hindi na nila kaya. Pero naririto pa rin. At marahil po, pangalawa na lang, kung by His grace, ay pagalingin sila ni Lord. Pero, ang pangunahing dahilan, listen, young people, kung bakit sila narito, ay patuloy na sambahin ang dakilang Diyos. Yun po yun. Kahit na minsan na makikita mo na hirap umakyat, wala tayong elevator dito eh. Wala tayong escalator. But you see, they will still come. Hawak sila dun sa rail. Makarating at makaupo. At makasamba sa Diyos. Samantalang iba sa atin na malalakas nandun sa bahay at gusto mag-online lagi. Sorry po sa word na yon. Alam ko marami po tayong trabaho. Pero gusto ko pong sabihin ito sa atin, sa bawat sa atin. Marami po tayo makikita dito sa church who are so faithful. Elder nga natin, minsan maakyat dito, masakit ang tuhod eh. Hindi ko na pa sasabihin kung sino po yan. Ako rin po minsan, masakit din ang tuhod ko pag maakyat. Ang pangunahing dahilan ay patuloy na sambahin ang ating dakilang Diyos. Ito po yung kapatid na nagtitiwala that God is at work. Di ba ba? That He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. At kahit na po sa ganitong kalagayan, ini-encourage po nila ang susunod na henerasyon na ipagpatuloy ang kanilang sinimulan. They are fully convinced that the gospel is as powerful today as it ever was. Ito po mga kapatid nito, naniniwala na makapangyarihan pa rin ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos, tunay pa rin. That's why I want to come. I want to worship Him. Hindi ko alam kung kailan ako pagagalingin. Hindi ko alam kung kailan ibibigay ni Lord yung kanyang pangako sa akin. Hindi ko alam kung mayroon pa akong mountain na aakyatin. But one thing for sure, I want to worship God. Katulad po na sinabi ni Moses kay Caleb 45 years ago, you have wholly followed the Lord. Tamang-tama po yung ang pinangalan ng magulang ni Caleb sa kanya. Ang Caleb, ang ibig sabihin ng Caleb ay all heart or wholehearted. At sa Hebrew, it comes from the word, it came from the word sa Hebrew word na dalawang salita po yon. Isa po yung kaf lamed, ibig sabihin all, at yung isa po ay lamed beit, ibig pong sabihin ay heart, all heart for God. Yan po si Caleb. And he followed the Lord wholeheartedly. Maybe there were times in our life when we wavered. Nung mga naunang panahon, naalala ko nung isang pagtuturo sa atin dito, nasabi po nung ating pastor, makasalanan din ako. Lahat tayo makasalanan. There was a time in our life na tayo po ay nag-waver. Mga panahon na may mga sikreto tayo at mga illegal na activities.
mga panahon when you found the world attractive. But now, you're here. And by God's grace, masabi natin, I am wholly following the Lord. I'm wholly following the Lord. Una po, we learn na those who thrive at 85 remember God's faithfulness, and secondly, they claim God's promises. And thirdly, dito po tayo magwawakas, those who thrive receive God's blessing. May dahilan si Joshua para ibigay ang hiling ni Caleb. Talagang kailangan niya ibigay ito para sa katuparan ng pangako ng Panginoon. And then sa verse 13, ito pumabasa natin, then Joshua blessed him, and he gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, for an inheritance. Therefore, Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzites to this day, because he wholly followed the Lord, the God of Israel. Dito po, Joshua blesses Caleb with his long-awaited land inheritance in Canaan. This is in recognition. Para pong nasa eskwelahan, this is in recognition of Caleb having faithfully followed the Lord, the God of Israel, completely. Dahil talagang sumunod siya sa Panginoon. Sabi niya gano'n, ito yung recognition sa'yo. Ibinibigay na sa'yo ang lupa ng Hebron sa'yo. Ay, ito pa naman binigay na lupa, hindi naman pa basta okay na. Meron ka pa sa sagupain ng mga giants. At may gigibain ka pang fortified cities. Pero tuwang-tuwa si Caleb nung tanggapin na yun. Ano po yung ibinigay na lugar na yun kay Caleb? Ang lugar na ito ay dati ng pangalan ng Hebron sa panahon po ni Abraham. Pero nasakop po ito ni Arba. Sabi po nga yun, the greatest man in Anakim, si Arba po yon. At si Arba po, nung kanya pong masakop ito, pinalitan niya po yung pangalang Hebron. Ginawa niya po itong Kiryat Arba. So, nung nilusob ito ni Caleb, nung makuha niya, ibinalik niya yung Kiryat Arba sa pangalang Hebron. Kasi makikita niyo na kagad yung Hebron sa panahon po ni Abraham, na ito po isang lugar na kanya pong pinupuntahan din. Nasako po ito. At ngayon po, kinuha po ito ni Caleb. Ito po yung lugar that the 10 spies rejected because of doubt. Ngayon na kay Caleb na. Ibinalik niya pangalan from Kiryat Arba to Hebron. At ang Hebron po, ang siya naging starting point, ito po lugar na ito. Starting point po ito kung saan ang mga Israelita ay susulong ng sama-sama para angkinin pa yung natitirang lupang pangako. Ito yung naging station nila eh. At napakaganda po nitong Hebron ay nagkaroon po ito ng magandang role o papel doon po sa kasaysayan ng redemptive history. Sa redemptive history, naging bahagi po ito pong lugar na ito sa pag-unlad na kasaysayan ng pagtubos. Bakit po? Ibinigay mismo ito ng Diyos kay Haring David bilang kapital ng kanyang kaharian. Doon nagsimula na po si David as king. This Hebron was given to David. Imagine yung takbo ng history na yon. Hindi na angkin, inangkin ni Caleb, ibinigay kay David, and that's the start of redemptive history. Ang ganda po ng katapusan ng buhay ni Caleb. He finished strong in faith. At kung mayroon ka mang pamagat na ilalagay dito po para isa-isay ang buhay ni Caleb, ano po yung pwede natin ilagay? Sa palagay ko po ito, Caleb, the man who followed the Lord wholeheartedly. Maganda din pong marinig ang mga salitang yan sa bawat sa atin. And I hope the next generation will say this of us. These people from MCF, they followed the Lord wholeheartedly. Pwede ko bang hilingan lahat po ng mga 50 years old, all the 50 years old, pataas up, will you please stand? At saka yung mag-50 ngayong taon na to, will you please stand?
Ang dami po pala natin, mga kapatid. Dami natin. Siguro po, ang ilan sa atin ay hindi na natin may hambing ating sarili kay Caleb pagdating sa kalakasan. We may not be as strong as Caleb when it comes to strength, physical strength. Pero at 85, sabi niya, feel ko na 45 pa rin ako. Physically. Pero pwede po tayong may tulad kay Caleb sa ating pananampalataya at spiritual na kalakasan. Amen po ba? Pwede po, mga kapatid. What we're talking about is not about physical strength. Ang pinag-usapan po natin dito is our spiritual strength. I think as we grow older, our calling is to encourage on those who are coming behind us to leave them a legacy of faith and confidence. Pagka umikot po kayo, nandiyan po yung mga kabataan pa. Ito po yung ating tinitignan na iiwanan natin yung legacy of faith and confidence sa kanila. Ipapakita sa kanila na ang Diyos na nag-ingat at gumabay sa atin ay siya ring Diyos na mag-iingat at gagabay sa kanila kung sila ay sasampalataya sa Kanya. At ito yung pamantayan na kanilang dapat hangarin na magbibigay ng katagumpayan sa kanilang buhay. Ito yung pamantayan na magbibigay ng pag-asa dito po sa mga kabataan ito. Ito yung pamantayan na magbibigay sa kanila ng tunay na kagalakan. Pamantayan ng tunay na kapayapaan kay Kristo. At yun ay nakikita nila sa atin. How we grow old. Si John Phillips po, sabi nito, ang sabi niya pong ganon, as we age, we may become weak in body. The important thing is to be strong in spirit, strong enough to say to God, give me this mountain. Give me this mountain. Meron po isang awitin, at ang awitin po yun, nais ko pong awitin natin yun, tayo mga nasa 50s pataas. Find us faithful. Ito po yung panalangin natin, even as we end this message this morning. Awitin po natin itong find us faithful. And let this be our prayer. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the
children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Nalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa iyo po mga salita ngayong umaga. Minsan nga, Panginoon, feeling namin na okay na kami when we reach such age. At kapag ka naka-accomplish na kami na maraming mga bagay, especially for our family. Pero Panginoon, ini-encourage mo kami magpatuloy for the sake of the new generation that is coming. Yung mga bagong generation, Panginoon, na siyang tumitingin sa uri ng pananampalataya, mayroon kami. Nawa, Panginoon, sa gitna po ng mga problema na kinakarap, mga sitwasyon, karamdaman, kahinaan, hindi po ito mag-dampen ng aming pong spirit or faith. But Lord, ito po lalong magpapalakas sa amin kung sabihin, Panginoon, mahal mo kami. At sa anumang season na aming pong buhay, nakasama ka namin. Kahit na po sa aming pag-iedad. Nawa po matagpuan mo kami laging tapat na naglilingkod sa iyo. At matagpuan kami, Panginoon, na aming pong mga kabataan na tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat sa pagpapala mo. Bless our heart this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know